Mga balitang pambansa, mga kapatid, hindi raw basta-basta po pwedeng maghugas ng kamay ang Porac, Pampanga Local Government kaugnay ng ni-raid na Pogo Hub sa bayan na siya raw pinakamalaking illegal Pogo operation sa bansa. Sa panayam nga ng programang ito sa tagapagsalita ng PAOK na si Winston Casio, 2019 pa nagsimulang itayo ang compound ng Lucky South 99. Nagpatuloy ang construction nito kahit pa nitong pandemya. Napag-alaman na kulang-kulang sa permit ang mga gusali ng compound. Kaya tingin ng PAOK may administrative liability ang lokal na pamahalaan sa nangyari. Kinumpirma rin ng PAOK ang sunod-sunod na patayan ang hindi iniuulat ng PNP Region 3. Sa investigasyon sa Pogo-related killings, mayroong 66 na bangkay ng mga umano'y foreigner ang natagpuan sa Central Luzon. It was for that reason that we had to call the attention of the Chief PNP. Tao ang pinag-uusapan natin, hindi naman pulangaw yun. Ano? Sabi nga ni Chief PNP, nung nakausap namin, na nabigla siya kasi walang aksyon. Hinayaang umabot sa ganong kadami. Yan po ang tinig ni PAOK spokesman Winston Casio. Patuloy naman daw ang kanilang investigasyon sa mga kung sino-sino ang nasa likod ng Pogo operation. Samantala, bukas pa rin ang Pilipinas na idaan sa pakikipagdialogo sa China ang lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, gumagawa na sila ng mga hakbang para hikayatin ng Beijing na makipag-usap muli. Nagkaroon daw ng working group meeting ang dalawang bansa noong nakaraang linggo bilang paghahanda sa posibleng bilateral consultation mechanism o BCM sa Hulyo. Aalamin daw dito kung paano masusolusyonan ang gusot sa pinag-aagawang teritoryo. Hindi pa rin kinikilala ng China ang 2016 arbitral ruling na pabor sa Pilipinas at nagpapawalang bisa sa inaangkin nilang 9-dash line. Inilabas naman ang Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban kay suspended Bambantarlac Mayor Alice Guo at iba pang mga sangkot daw sa human trafficking. Ayon sa Department of Justice, naipadala na nila sa Bureau of Immigration na magmomonitor at aalerto sa DOJ sakaling subukang lumabas ng bansa ng mga ito. Sunod naman daw na hihilingin ang preliminary hold departure mula sa korte ang DOJ. Ito raw ay para harangin ang paglabas ni Mayor Guo at iba pang respondent sa bansa habang gumugulong ang investigasyon sa mga hinaharap nilang kaso ngayon. Hindi naman kumbensido si dating Senator Sonny Trillanes na magiging tunay na oposisyon si Vice President Sara Duterte. Kasunod yan ang pahayag ni dating presidential spokesperson Harry Roque na posibleng maging mukha ng oposisyon si Inday Sara matapos magbitiw sa gabinete ng Administrasyong Marcos. Sa panayam ng programang ito, sinabi ni Trillanes na si Senator Risa Ontiveros pa rin ang sinusuportahan nilang oposisyon at inaasahang maging boses ng taong bayan laban sa mga baluktot na pulisiya. Tila personal lang daw ang intensyon ng mga Duterte sa pagkontra sa kasalukuyang administrasyon. Whether we like it or not, mas malaki sila, talagang sila yung mas magiging maingay, no? At hindi ito based on principle. Ito nag-o-oppose dahil gusto makabalik sa pwesto. Ano bang binabatikos ng mga Duterte na polisiya? Wala po eh. Di ba? Puro ang attack sila on a personal level na eh. Yan po ang tinig ni former Senator Sonny Trillanes. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.